Good morning! We are now at the airport waiting for our flight. Time check is 5:30. So see you later! We are now in Batangas here and we're waiting for the to-go going to Katiklan, Boracay. See you there! 9 hours later. Stop over Ojongan Port. Later. At dahil na-delay kami ng isang oras, kaya naman alas 12 na kami dumating sa Katiklan Jetty Port. Actually, hindi namin alam yung process papuntang Boracay pero susundan lang namin yung mga taong nasa unahan. Napag-alaman nga namin na dahil sa lakas ng hangin ngayon ay sa Tabon Port kami sasakay ng bangka papuntang Boracay. Ang mode of transportation nga pala nila dito ay e-trike for 150 pesos isang biyahe. Exclusive na yun para sa group nyo. Dati na nga palang nag-work si Sir John dito kaya familiar na siya sa lugar. Di ko na kailangan tandaan yung mga pasikot-sikot. Usually kasi tinatandaan ko talaga yung mga directions and mga markings. At nang makarating na nga kami sa Tabon Port ay dumiretso na kami sa loob. May nakilala nga pala kanina sa barko si Sir John na papuntang Boracay na siyang nagturo sa amin kung ano ang gagawin. Dumiretso na nga kami sa unang counter para sa verification. Dito pinapakita yung mga IDs at booking confirmations. Payment na lang, ma'am! Sunod ay nagbayad kami ng environmental at terminal fee worth 250 pesos each. Number ng mga tickets, please. Ilan tayo, ma'am? 4 po. Ay, sorry, ma'am. ID. Tago nyo na yan, ma'am. Okay na yan. Bili na lang kayo ng boat ticket, mama. Nasa left side window po. Left side window po. Okay po. Pagkatapos nun ay bumili kami ng boat ticket worth 50 pesos each. At dahil nga excited na kami kaya dumiretso na kami sa bangka, nakalimutan namin kailangan palang kumuha ng number. Pero syempre wala nang magagawa si Manong Bangkero kasi nga sumakay na kami. Si Sir Jomar, bartender na dito siya dati sa Astoria. Si Sir John talaga kahit saan may kakilala. Dumating na nga kami sa Boracay. So we have to fall in line for the e-trike. Oo nga pala, kailangan mo ulit sumakay ng e-trike papunta sa hotel. Gaya ng sabi ko kanina, 150 pesos isang biyahe. Maraming e-trike ang nakaparada kaya hindi ka mamumroblema. Kung gusto mo ng mas mura, meron din silang cab. Yun nga lang, kailangan mong magantay hanggang sa mapuno. And now we're bound to Palasa Private Residences. Salamat lang. Thank you po. Palasa.
At dumating na nga kami sa Palasa Private Residences. May kunting orientation and gugora na kami sa room. Triple room with ocean view nga pala ang binook for us. Salamat sa nag-book nito. Thank you so much po. Pero bago pa man ang lahat, I'll give you a very quick room tour. We got this room for 4,191 pesos per night and it was booked for us for 3 nights for a total of 12,780 including the service charge. So, here we are. Since may tutor pa ako mamaya. So, stroll lang muna. Actually, wala kaming itinerary matino. At may nakatulog na nga habang nag-tutor ako. Pagkatapos ko nga mag-tutor ay lumabas kami upang mag-dinner. The next day, This is our second day here in Boracay. So for now, we will just stroll along the beach. Of course, together with these people, Daddy and Sir Ed. Hi. So here's our view. Look at this. In the beach front, but rather we are in Bulabog Beach. Mas tahimik kasi daw dito, so may peace of mind compared dun sa kabila na ang daming tao. So if you've noticed here, oh yan o, pati lang yung tao. So yung mga nag-work from home ay dito sila pumupunta kasi mas payapa. So feeling work from home kami, kaya dito kayo pupunta. Gaya nga ng sabi ko, nasa other side tayo ng Boracay. At dahil nga on a budget ang mga person, so maghahanap tayo ng murang breakfast. Actually, dahil nga maaga pa, kaya konti pa lang yung mga tao sa daan. Kakahanap nga namin ng pagkain ay nakarating kami dito sa may lake. At hiningal na nga ang mga person, kaya nag-decide muna kaming magpahinga saglit. Hindi ko na nga malala bakit tumatawa ako dyan na parang tanga. Pero ayun nga, itong friend namin, gusto daw kaming picturean. Hala, sige, go! Pero dahil pangit nga daw yung angulo ko, kaya pinalipat ako sa kabila. Feeling ko wala namang nagbago. Nang matapos nga ay nagpatuloy na kami sa aming journey. Hindi naman siguro kayo nagtataka kung bakit nasa huli ako, diba? Baka mapagkamalan akong nuno sa punso pag sumabay ako sa kanila. Medyo malayo-layo na ngayon na lalakad namin. Pinagpapawisan na yung kilikilid singit ko. Pero alam nyo, masaya ako. Ngayon na lang kasi kami ulit nakapaglakad ng ganito kalayo. Dati kasi, konting lakad lang hinihingal na si Sir John. Boracay lang pala, sagot sa kanyang nararamdaman. Since nandito na rin naman kami sa D-Mall Avenue, we'll take time muna na i-explore ang lugar na ito. Akala ko pag D-Mall as in literal na mall. Or mali lang ako. Anyways, kakalakad nga namin ay nakarating na kami ng beachfront. Grabe, speechless ako sa ganda. Hours later. So for today, we are waiting for our companions because we're going to island hopping. So it's good for 3 hours now. So it's 9 to 12 and it's almost 9. So samahan nyo kami. Let's see.
Good morning. So for today, we're going to Astoria Current to have breakfast. Actually guys, nagbi-video talaga ako dyan kasi may nakasunod sa aking lalaki. Kita nyo yan. I-zoom natin guys para makita natin yung mukha niya. Nakasunod pa rin siya sa akin guys. Nasaan ba kasi yung asawa ko? Ay, andito pala sa harap ko. Imimit namin yung kanyang best friend. So ayan, they've met already. At yung lalaking sumusunod sa akin kanina ay friend pala namin. You say hi to my vlog. At nakarating na nga kami sa aming destinasyon. Welcome to Astoria, Boracay. Dito nga pala nagwo-work dati si Sir John. Kaya happy talaga siya nang makita niya yung mga dating co-workers niya. Kaya tingnan niyo ang ngiti, abot tenga. Nice to meet you. Good morning. Sir and sir. A friend namin from Palawan. O diba, may pa-introduction number pero bahala na kayo dahil natatakam na nga ako sa mga pagkain nakikita ko. Hindi ko na nga malaman kung anong uunahin kong kainin. At dahil expertise nga ito ni Sir John, so siya magsiserve ng pagkain. So for now, we're gonna eat our breakfast with my husband. So kakain muna kami. I'll see you later. Nang matapos nga kaming mag-breakfast ay nag-decide kami na maglakad-lakad muna sa beach. Kita nyo ba yung color? No filter at all. So yun, currently we are walking kasi, I don't know, ikot lang kami para at least ma-exercise din yung katawan namin ni husband para tanggal yung kanyang stress. At the same time, nahihirapan daw kasi siyang huminga whenever napapagod siya. What's that? Oh. Alam mo na yan, ma'am. Oh, thank you po! Ala, thank you po. Kita mo na, nang hingi pa ng mangga. At dahil nga pinagpawisan na kami at medyo sumama na yung pakiramdam ni Sir John, so we decided to go back. Pagbabangan namin ay medyo madilim na, so nag-decide na rin kami na mag-dinner na lang din sa Andox. Ang puntahan ng bayan! Madalas ko kasing nababasa sa mga Facebook posts na kapag nagtitipid ka sa Boracay ay pumunta ka lang sa Andox. So dahil nga nag-Astoria kanina, so Andox ngayon. Kinabukasan nga ay nag-prepare kami ng maaga upang umalis kasi medyo nagbabadya ang masamang panahon. Hays, nabulol pa si Inday. Ayan, nagmamadali na nga si Inday nyo, nagpa-emote-emote pa dyan. Parang wala pa yatang balak umalis ah. Pero ang totoo niyan, iniisip niya talaga yung mga nagastos. Pero dahil wala na tayong magawa, so magligpit na lang tayo bago pa man tayo abutan ng bagyo. Pero hindi talaga makontento si Inday, inulit pa talaga ang video. Opak, ano ka dyan? Nag-check out na nga kami at dumiretso na sa port. Syempre bumili kami ng boat ticket going to Caticlan Jetty Port at nagbayad ng terminal fee. Kaya hindi man tayo marunong lumangoy, so kailangan nating sumakay ng bangka ulit. At Viola, kami na lang talaga inaantay ng barko. Excited na nga ang kasama ko umuwi ng Romblon. At dahil hindi ko nga alam kung paano tatapusin ang video na to, so bahala na kayo. Basta make sure to like and follow. Bye!